Pasasalamat mga kapatid dahil tayo po ngayon ay narito sa loob. Malamig. Sa labas po mainit. Kaya tama lang na nandito tayo sa loob ng ating simbahan. Sa umagang ito tayo po ay tutungo sa ating special picture ngayong umaga. Ito po ang pangangasiwa. No? Ito po yung pamagat ng ating special picture ngayong umaga. Yung bilang isang stewardship. Lingid naman sa kaalaman natin lahat mga kapatid na tayo po ay sa mundong ito ay tayo po ay isang katiwala. Tama po ba mga kapatid? Sabi dito, ang pangangasiwa sa loob ng Seventh-day Adventist ay hindi lamang tungkol sa pera o ikapo. Ito ay isang espiritual na disiplina na kumilala sa Diyos bilang may-ari ng lahat ng ating tinatangkilik dito sa lupa. At ito po ay merong pinakapundasyon ng stewardship. Ay ang pagkilala na ang Diyos ang siyang may-ari o siya yung may lalang. At tayo ay mga katiwala lamang dito sa lupa. Hindi tayo nagbibigay sa Diyos dahil siya ang nangangailangan, kundi bilang pagkilala na ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang Seventh-day Adventist stewardship ay sumasaklaw sa buong aspeto ng buhay. At ito po ay madalas na isummarize sa apat na mga ito mga kapatid. Una, yung panahon, yung ating time. No? Ang paggamit ng oras para sa paglilingkod. Ang pananatili ng kabanalan ng araw ng Sabat. So ito po yung oras kung saan po nagbibigay tayo ng panahon sa araw po ng Sabat. Hindi lang sa araw ng Sabat, kundi may oras din po tayo sa iba't ibang mga gawain natin mga kapatid. Katulad po ng midweek at bisper mga kapatid, yan po ay mahalaga para sa atin bilang isang katiwala. Then pangalawa po mga kapatid, ito po ay sumasaklaw sa ating katawan. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ito po ay bahagi ng stewardship, ang health reform. Dito tinuturo po ng ating Propeta Ellen G. White na inanyahan tayo na kumain ng mga sustansyang mga pagkain. At tinuturo din niya kung paano tayo makaiwas sa mga pagkain hindi karapat-dapat sa ating katawan. Kaya nga yung ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Pangatlo, yung ating mga talento mga kapatid. Ang paggamit ng mga likas na kakayahan ay espiritual na kaloob para sa paglago ng ating iglesia. Ito po yung ating mga talento. Alam mo naman natin na ang bawat isa sa atin ay mayroong mga talento, yung mga gift na na pananampalataya. Then, ang pang-apat po ay yung ating kayamanan. Treasure. Ang matapat na pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng mga handog. Ito po yung mga treasure na alam naman natin po mga kapatid na ito po ay mahalaga para sa atin. At kailangan po na may sistema tayong pagbibigay ng ating mga ikapo. Ito po ay idinuturing itong banal at nakaalaan lamang para sa suporta ng mga ministro at ibanghilyo. Ito po ay hindi sariling desisyon natin mga kapatid. Kung saan ang paggamit natin sa ating mga ikapo ay nakalaan po ito sa ating mga
manggagawa, katulad po ng ating conference at ang ating pong mission. Ito po ang ating pong mga ikapo. Then ang ating pong mga handog, yung love offering. Ito naman po ay mula sa pasasalamat at udyok ng puso. Ang Seventh-day Adventist ay nagtuturo ng systematic benevolence, kung saan ang pagbibigay ng ikapo, ang handog ay planado at hindi po ito base lamang sa ating emosyon. So dapat po mga kapatid, yung ating mga offering ay dapat po nakaplano na. At hindi lang kung magkano lang ang ating mabubunot sa ating pong wallet. Ang sabi po ng ating pong Propeta Ellen G. White na dapat po ito ay nakaplano po para sa ating mga handog. At hindi lamang po mga kapatid, ito po ay holistic lifestyle. Hindi ito isang programa lamang na ginagawa natin sa tuwing Sabado. No? Kaya nga po ang stewardship ay isang lifestyle. Kasama na rito ang matalinong paggastos. Ito tinuturo po din sa atin na umiwas tayo sa pagkakautang. Nagagawa ba natin yung mga kapatid, lalo na sa ating kapanahonan ngayon? Pero ang sabi naman po, yung ating pong paggastos ay dapat po nating isa ng alang kung magkano po ang ating kinikita. Hindi po tayo gumagastos na sobra-sobra sa ating pong pangangailangan dahil doon po tayo nagkakaproblema. Kaya napupunta po tayo sa pagkakautang kung wala po sa plano ang ating